Ano nga ba ang hinahanap ng korte para dalhin sa paglilitis ang isang kaso? Pag-uusapan natin yan at ang tinatawag na probable cause. Ayan, pag-usapan po natin, attorney, ang probable cause. At hindi porket sinabi mong may probable cause, guilty ka na agad. Hindi ibig sabihin... Oo, tama ka doon, Grace. Kasi basta't ikaw ay maghahain ng isang kasong kriminal, iyan ay susuriin muna ng piskal, ng prosecutor's office. Diyan sa level na yan, ang kanila lang obligasyon ay makita kung may tinatawag na nga na probable cause. Ang ibig sabihin, may magagawain, kilos o sitwasyon ba na sa isang reasonableng pag-iisip ng pangkaraniwang tao ay maiisip niya na tila nga merong ngang nangyaring krimen. So iyon hindi pa iyon proof beyond reasonable doubt. Isang kaisipan lang na sa isang reasonableng pag-iisip mo ko na malamang may talagang nangyaring krimen. At kung meron na yan, isasampa na sa korte yan at diyan sa korte, iba na ang level ng ebidensya. Diyan na yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt. So ano-ano po yung hinahanap ng korte para makitaan or masabing may probable cause? Kasi kahit pa paano, kahit sabihin mo hindi naman ito yung ebidensya, you still need some kind of evidence to point to probable cause. Oo, oo. Yung operative words mo, Grace, point to. Tama. Mga ebidensya, mga kilos, mga katibayan na nagtuturo na yung konklusyon na meron ngang ginawang magpagkakamali, sapat na yon. Hindi kailangan proof beyond reasonable doubt. Isang reasonableng pag-uunawa lang. Isang suspetsa, pero suspetsa na nakaugat sa katibayan na nagtuturo na mukha ata talagang may krimen. Yan ang probable cause. Sino po ang magsasagawa ng investigasyon kung may probable cause? Yan na nga, ang piskal ang unang nagsusuri ng probable cause. Naaapila sa Secretary of Justice at pagkatapos, kung sinabi ngang meron, talagang isasampa na yan sa criminal court. Ngayon, sa korte, pwede rin humingi ang isang akusado ng pagkakataon ang mismong huwes suriin na kung ang pagsasampa sa kaso nila ay tama dahil may probable cause ba o wala. Palagay ko ay nangyari doon sa apela nila Napoles at nila Gigi Tony Reyes. Pero sabi na nga ng Korte Suprema, walang merito, kaya itapon na lang, tuloy ang kaso sa ibaba. So, para sa parte ng inaakusahan, katulad ni Gigi Reyes at Napoles, kailangan talaga nilang patunayan na walang basehan itong probable cause o yung mga ebidensyang nagtuturo sa sabihin natin mukhang guilty ang mga ito. Iyan ang kanilang misyon. Pero sapagkat nasa korte na ngayon, huwag nating kakalimutan na lahat ng mga akusado naman ay pinagpapalagay na inosente hanggat mapatunayang may sala ng korte. Kaya pasanin na ng mga prosecutor, mga nag-uusig, mga piskal, mga abogado dyan sa ombudsman, na patunayan na may mga krimen na nangyari, plunder, at ang level na ng ebidensya ay proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, lumalayo na tayo sa probable cause, nasa korte na ito, iba na ang usapan. I see. Pero, attorney, binasura na ng Korte Suprema. Pwede pa bang umapela ang mga akusado kapag naibasura na ng Korte Suprema once? Yes, oo. Meron naman. Sabi ng Korte o Rules of Court natin, basta ang Korte Suprema ay nagbasura, meron naman pagkakataon humingi ng motion for reconsideration. Once lang. Motion for reconsideration. Para bang ang sinasabi nila, Supreme Court, pwede bang tignan nyo ito ng pangalawang beses? Baka kayo may nakaligtaan lang mga kilos o mga facts na hindi nyo na nasuri at kung isusuriin nyo, baka mabaligtad naman. So, pwede pa mag-file ng isang motion for reconsideration. Last question, attorney. Itong probable cause, lahat po ba ng kaso criminal cases, no? Kailangan mong ipakita na may probable cause
Or sometimes it's so blatant na hindi mo na kailangan ng probable cause, diretso na sa pagsampa ng kaso sa korte. Parang res ipsa loquitur ang tawag dyan, no? The thing speaks for itself. O at piskal, kita nyo to, bukol na dito, scarface pa dito, hiwa pa dito, ano pa bang probable may cause? CCTV. May CCTV pa. O yun, yun ang mga ebidensya ng probable cause. Tama nga sinabi mo, higit pa nga sa probable cause yun. Pero kinakailangan, at least at that level, sa preliminary investigation para maisampa, dapat may probable cause. Attorney, itong probable cause, sapat ba para maikulong ang isang tao o ma-detain ang isang tao base lang sa probable cause? Well, sa yugto ng preliminary investigation, lalo na kung caught in the act, pwede siyang ma-detain ang isang tao sa basis lang ng probable cause. I Pero ang sabi ng rules of court natin, kahit nasa piskalya pa lang at na-detain ka, pwede ka na magpiyansa. Kaya magpapiyansa yan. At, pero, hindi iyan ang tunay na determinasyon kung ikaw ay talagang nagkasala o hindi. Yes. Sapagkat korte ang gagawa niyan. So, pero kaya po ba naka-detain pa rin sila Napoles at Gigi Reyes dahil po ba non-bailable offense ang sinampang kaso sa kanila? Plunder, oo, non-bailable ang plunder. At sabi nga sa batas natin, kung ang isang kaso ay capital offense o ang hatol reclusion perpetua or 30 years or more, hindi ka pwedeng mapiyansa. Maliban na lang kung ang ebidensya laban sa iyo ay mahina. Ayan. Alright. Alright. Thank you, attorney. Salamat, Grace. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.